Sa pagsisimula ng kwento ay may isang malakas na uri ng dragon ang nag-aamok sa isang syudad. Sinubukan ng tatlong mandirigma ng nasabing lugar na patigilan ang malaking dragon ngunit wala silang nagawa para patayin ito at patigilan. Sumunod na ipinakita ang isang anime hero na nagngangalang Alwyn. Isa siyang magsasaka na labis ang pagmamahal sa kanyang lupang sakahan at mga tanim. Mag-isa niyang tinatanim ang kanyang mga alagang halaman. Mag-isa niya itong hina-harvest at ibinibenta sa syudad sakay ng kanyang karwahe. Dahil sa kanyang kasipagan at pagpupursigi ay lalong tumaas ang kanyang farming skill kaya't nag-improve ito sa level 10. Pinati siya ng kanyang kaibigan niya na si Testa na isang mangingisda dahil sa husay nito sa pagsasaka at maging sa larangan rin ng pangingisda. Matapos anihin ang mga tinanim na gulay ay nagpasya si Al na magpunta sa Royal Capital upang ibenta ang kanyang mga na-harvest. Habang nasa daan ay tahimik siyang kumakain ng karot nang bigla niyang natano ang nag-aamok na dragon na kasalukuyan pa ring kinakalaban ng tatlong mandirigma. Bumaba siya ng karwahe para titigan ito. Sinubukan niya itong bulabugin kaya't hinagis niya rito ang karot na kanyang kinakain. Sa hindi inaasahan ay sumabog ang dambuhalang dragon dahil sa sobrang lakas ng pagkakahagis niya rito. Hindi makapaniwala ang tatlong mandirigma dahil sa isang iglap lang ay naglaho na ang dragon. Pinuntahan nilang tatlo ang panangyarihan ng pagsabog upang tignan kung sino ang gumawa nito at kung anong bagay ang ginamit para magawa ito. Hindi na nila naabutan si Al at tanging bakas na lamang ng karwahe ang kanilang nakita. Nakarating na si Al sa Royal Capital. Habang nasa entrance ng palasyo ay nakita niya ang isang lalaki na gustong patayin ng isang babae. Mabilis niyang napigilan at tinalo ang lalaki kaya't matagumpay niyang nailigtas ang magandang babae. Nagpasalamat sa kanya ang babae at sinubukang alamin ang kanyang pangalan ngunit nabigo ito. Pagkatapos nun ay nagpunta na siya ng Capital Market upang ibenta ang mga dala niyang gulay. Matapos nun ay bumalik na rin siya sa kanilang lugar. Laking gulat niya nang makita niya rito ang babaeng kanyang tinulungan. Siya si Princess Val, ang prinsesa ng nasabing Royal Palace. Inalok niya si Al na magtrabaho sa Royal Family bilang isang Royal Guard. Hindi sumagot si Al at nag-iisip kung tatanggapin niya ang alok ng babae. Sumagot si Al at sinabing wala siyang plano na maging isang gwardya dahil mas gusto niya ang kanyang trabaho bilang isang simpleng magsasaka. Nakulat ang babae kaya't pinilit siya nito at inalok na kung papayag siya ay bibigyan siya nito ng 33,000 meters na sakahan. Sinabi rin ng babae na mas tataas ang level ng kanyang farming skill at power level kung tatanggapin niya ang alok nito. Ipinaliwanag niya kay Al na ang natural na tao ay may average ng 50 points. Ang isang adventurer ay may average na 130 points at ang isang legendary hero ay may average na 1,000 points. Tinanong niya si Al kung ano ang average points nito. Tumanggi si Al na sabihin ito sa prinsesa dahil baka magulat ito kapag nalaman na ang average points niya ay 65,000 points. Pagkatapos nito ay dumating ang tatlong mandirigma at sinabi sa prinsesa na natunghayan nila kung paano tinapos ng isang nilalang ang dambuhalang dragon sa isang iglap lang. Sinabi rin nila na hindi nila natagpuan ang gumawa nun ngunit nakapag-iwan ito ng isang bagay na pwedeng pagkakilanlan. Nagtaka ang prinsesa sa sinasabing nilalang ng mga mandirigma. Dahil dito ay hindi niya namalaya na mabilis nang nakaalis si Alwyn. Pagkatapos nun ay dumating ang isang gwardya ng palasyo at sinabi sa prinsesa na bumalik ng palasyo sa lalong madaling panahon. Bumalik ng palasyo ang prinsesa at ayon sa isang report ay mayroong kakaibang uri ng mga nilalang ang paparating sa kanilang palasyo. Sinabi ng hari na walang silang peace agreement sa nasabing mga nilalang kaya't dapat natapusin kaagad ang mga kalaban dahil sasakupan nito ang buong bansa. Dumating ang commander ng Royal Army na si Officer Cecil. Inakala ng hari na ang layunin nito ay tungkol sa peace agreement ngunit nagkamali ito. Sinabi ni Cecil na kailangang lisanin ng hari ang palasyo hanggang hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon. Sinabi ng hari na hindi niya dapat gawin iyon dahil siya ang dapat na manguna na proteksyonan ang kanilang lugar laban sa mga kaaway. Sumagot si Cecil at sinabi sa hari na ayaw nilang mawala ng isang mahusay at magaling na tagapamuno sa palasyo. Sumang-ayon ang lahat sa sinabi ni Cecil kaya't tinanggap na rin ng hari ang alok ni Cecil na lisanin ang lugar. Kinagabihan ay nakauwi na rin ng bahay si Alwyn. Pagkahawak nito sa doorknob ay nawasak ito dahil sa lakas ng kanyang pagkakahatak. Kinainisan niya ito at sinabing aayusin na lang niya kinabukasan. Magpapahinga na sana siya nang biglang kumatok ng malakas sa pintuan si Testa. Sinabi nito na dalhin ang kanyang mga gamit at lumisan sa lalong madaling panahon dahil sa paparating na kakaibang mga nilalang. Nag-isip panandalian si Al. Bigla niyang naisip ang mga gulay na aanihin niya kinabukasan kaya't mabilis niya itong pinuntahan. Masaya siyang nakarating sa kanyang taniman dahil hindi naman ito nasira o nagalaw. Napagtanto niya na hindi gulay ang pakay ng mga halimaw.
Naisip niya na balak pabagsakin ng mga halimaw na ito ang palasyo. Labis siyang nabahala dahil kung mangyayari yun ay babagsak din ang kanyang gulayan at matitigil na siya sa pagsasaka. Sa kabilang banda ay nagsimula ng lumisan ang hari at prinsesa kasama ang mga gwardya. Nagtaka ang hari dahil sa kakaibang ruta na kanilang dinaanan. Maging ang prinsesa ay hindi sang-ayon sa kanilang patutunguhan. Tinanong ng hari si Cecil kung saan sila patutungo. Sinabi nito na tama ang destinasyon na kanilang pinuntahan. Sa hindi inaasahan ay biglang inilabas ni Cecil ang kanyang mahika at tinira ang hari sa katawan nito. Maging ang mga gwardya ay hindi niya pinalagpas. Matapos nito ay naganyong demonyo si Cecil at inilabas ang kanyang mga pakpak. Dito ay napagtanto ng hari at prinsesa na ang nilalang na nasa likod ng katauhan ni Cecil ay walang iba kung hindi si Romeo Vanded, ang unang army commander na mula sa King of the Devils. Sinabi niya na wala siyang balak wasakin ang palasyo bagkus ay balak niya itong sakupin. Inamin rin niya na gusto niyang magpanggap bilang hari upang mapamunuan niya ang buong bansa. Matapos nito ay inatake niya ulit ang hari upang patayin ito ngunit nakagawa ito ng matinding barrier upang hindi sila tamaan. Hindi kinaya ng hari ang kapangyarihan ni Romeo kaya't tinulungan siya ng prinsesa. Mas malakas ang kapangyarihan ni Romeo kaya't unti-unting nasira ang magic na kanilang ginawa hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sinubukan muling atakihin ni Romeo ang hari ngunit biglang dumating si Alwyn. Napigilan niya ang atake ni Cecil gamit ang kanyang kapangyarihan at napatay niya rin ang ibang halimaw sa paligid. Laking gulat ni Cecil dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Alwyn kaya't tinanong niya ito kung paano niya nagawang sanggahin ang kanyang atake. Sinabi ni Alwyn na siya ay isa lamang normal at simpleng magsasaka. Ipinaliwanag rin niya kay Romeo kung paano ang style at uri ng kanyang pagsasaka. Nairita si Romeo sa mga pinagsasabi ni Al kaya't mabilis niya itong inatake sa likuran ngunit napigilan ito ni Alwyn at naihagis siya nito sa malaking bato. Labis ang naging inis at galit ni Romeo kaya't inilabas na nito ang buo niyang lakas. Tinigop niya lahat ng namatay na halimaw at pagkatapos ay nagpalit ito ng anyo at naging isang dambuhalang halimaw. Nang makita ng prinsesa ang power level ni Romeo ay sinabi nito kay Al na tumakbo na sa laban ngunit hindi na bahala si Al sa kanyang mga nakita. Inatake ni Romeo si Alwyn gamit ang buo niyang lakas upang tapusin ito ngunit sa isang suntok lang ni Alwyn sa kanyang katawan ay mabilis kaagad na naglaho ang buhay nito. Dahil sa pangyayari ay mabilis na nag-alisan ang natirang mga halimaw sa lugar. Kinabukasan ay nagpasalamat ang prinsesa at hari kay Alwyn dahil sa pagliligtas nito sa kanilang buhay at pati na rin sa buong bansa. Bilang gantimpala ay ibinigay ng prinsesa ang pangako nitong 33,000 meters na lupa kay Al ngunit ang lupang iyon ay hindi naman pala pwedeng sakahan. Isang araw ay nagpunta ng palengke si Alwyn kasama ang prinsesa. Labis ang pagkatuwa ni Al sa tuwing makakakita ito ng gulay sa kanilang dinaraanan. Saglit pa ay nakakita ito ng makakain kaya't bumili siya ng 2 stick ng duro-duro. Habang naglalakad ay tinanong ni Al ang prinsesa kung ayos lang ba na maglakad-lakad siya sa ganoong klase ng lugar. Sinabi ng prinsesa na kahit wala siya sa palasyo ay naroon ang kanyang katulong upang humalili sa kanya. Sinabi rin niya na isa sa kanyang trabaho ay ang alamin ang uri ng buhay ng mga tao sa labas ng palasyo at kung anong uri ng mga pagkain ang kinakain nila. Pagkalipas ng ilang sandali ay narating na nila ang Adventurers Guild. Isa ito sa kakaunting guild na natitira sa kanilang lugar. Bago pumasok ng bulwagan ay sinabi ng prinsesa na hindi siya makikilala ng mga tao sa loob ng guild dahil sa mahika na mayroon ang kanyang pamusod. Pagpasok sa loob ay sinalubong siya ng guildmaster at ipinakilala nito si Al sa isang receptionist na nagngangalang Helen. Kumalamang sikmura ni Al kaya't binigyan at pinakain muna siya ni Helen. Matapos kumain ay tinanong siya ni Helen kung bakit gusto niyang maging adventurer. Sinabi nito na dahil may isang babae na nagbigay sa kanya ng malaking kalupaan upang makatulong sa kanya na pumatay ng mga halimaw. Matapos nito ay may 3 miyembro ng guild ang bumati sa kanya. Binati nila si Al dahil sa taglay nitong lakas matapos tapusin sa isang iglap ang isang S-rank na uri ng dragon. Narinig ito ng mga tao sa loob kaya't labis ang naging paghanga nila kay Al. Nahiya si Al sa dami ng papuri sa kanya. Bilang paggalang sa mga senior na miyembro ng guild ay nagpakilala si Alwyn sa 3 miyembro. Nagpakilala rin ang 3 bilang sina Jake, Lamia at Luke at pagkatapos nun ay umalis na rin sila. Matapos nun ay nag-request ng isang quest si Al kay Helen. Sinabi ng babae na magsisimula siya sa G-rank hanggang sa makarating siya sa pinakamataas na rank. SS rank ang pinakamataas sa lahat kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang balak na makarating sa ganong kataas na rank. Unang quest na ibinigay sa kanya ay ang mangolekta ng 10 milk sa kagubatan.
Ang milk ay pangunahing ingredient sa paggawa ng healing potion. Bago siya umalis ay binigyan siya ni Helen ng isang kasuotan na mayroong mahika upang makatulong na palakasin ang kanyang depensa. Tumanggi siya na isuot ito ngunit wala na siyang nagawa. Sa tikas ng kanyang pananamit ay halos mahulog na ang loob sa kanya ni Helen. Pagkatapos nito ay lumabas na sila ng prinsesa. Namangha si Al sa prinsesa dahil hindi ito nakilala ng sino man sa loob ng bulwagan. Matapos nun ay nagpaalam na ang prinsesa at sinabi na magkikita ulit sila bukas. Dapit hapon na nang makuha ni Al ang ika-siyam na milk na kanyang kinukolekta. Sa paghahanap niya ay nakakita siya ng isang scale kaya't binasa niyang mabuti ang papel na ibinigay sa kanya ni Helen. Dahil sa pagbabasa ay hindi niya namalayan ang isang female orc kaya't mabilis siya nitong niyakap at pinaghahalikan dahil ayon sa nakasulat ay umiibig ang ganoong uri ng orc sa mga tao. Biglang dumating si Jake at pinatay ang halimaw gamit ang espada nito. Nagpasalamat siya kay Jake dahil sa pagtulong nito sa kanya. Matapos ay dumating rin si Luke kasama si Lamia. Ipinakita niya sa tatlo ang scale na kanyang napulot sa daan. Ayon kay Jake, ang scale na iyon ay nagmula sa isang uri ng misteryosong itim na dragon na nagmula sa Green Forest. Ayon rin sa kanyang pagkakaalam, tanging mga scale lamang ang natatagpuan ng mga tao at hindi mismo ang nasabing dragon. Matapos nun ay nag-aya ng bumalik si Jake sa bayan dahil sa palapit na rin ang dilim. Sa hindi inaasahan ay isang kagimbal-gimbal na nilalang ang biglang nagpakita sa kanila. Labis ang naging pagkagulat nilang apat sa kanilang nasaksihan. Halos hindi sila makagalaw dahil sa isang napakalaking dragon ang lumakad sa kanilang kinatatayuan. Ang dragon na yun ay ang misteryosong itim na dragon na tinutukoy ni Jake na pinagmula ng scale na hawak ni Al. Pinilit ni Al na tingnan ang dragon at alamin kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Lalo siyang nagulat at nanlaki ang mata dahil sa mga numero na kanyang nakita. Sumunod na eksena ay ang isang bata na tila ba may humahabol sa kanya. Matapos nun ay nagising si Helen dahil sa isang hindi kanais-nais na kanyang napaginipan. Huli ay nagtaka na naman siya dahil nakatulog na naman ito na hindi nagpapalit ng kanyang kasuotan. Habang nasa trabaho ay napansin ng isang matandang babae na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa matanda na hindi na niya alam ang mga nangyari matapos niyang makauwi ng bahay. Dahil dito ay ipinayo ng matanda na magpahinga na muna siya at magpatingin sa isang doktor. Matapos nun ay dumating na sa bulwagan si Alwyn. Seryoso ang mukha nito at sinabi nito kay Helen ang kanyang mga nakita sa kagubatan. Matapos nito ay pinag-usapan nila ang tungkol sa dragon na kanilang nakita. Sinabi ni Jake na nakita ni Alwyn ang status ng dragon na iyon. Sinabi nito na ang attack power ng nasabing dragon ay umaabot ng 230,000 points. Ikinagulat nila ang kanilang narinig. Nabahala sila dahil sa isang iglap lang ay kayang wasakin ng dragon na iyon ang kanilang buong bayan. Natakot din sila dahil sa masamang anyo ng dragon na iyon. Sinabi ni Luke na ang dragon na iyon ay ang tinaguriang Ouroboros the Evil Dragon. Biglang nagulat si Helen nang marinig ang mga salitang iyon. Matapos ay ipinakita ni Al ang scale na napulot niya sa kagubatan. Pagkakita dito ni Helen ay bigla itong kinilabutan. Biglang may mga alaala na bumalik sa kanyang nakaraan. Matapos nun ay bigla na lang bumuwal at nawala ng malay si Helen. Sumunod na eksena ay nakaupo si Al sa bahay ni Helen habang hinihintay ang kalagayan nito. Lumabas ang matandang babae na nag-alaga kay Helen at sinabing bumubuti na ang kalagayan ng babae. Nagulat ang matanda nang makita ang kasuotan ni Al. Sinabi ni Al na ibinigay ni Helen ang kasuotan na iyon sa kanya. Ayon sa matanda, hindi maalala ni Helen ang kanyang pagkabata. Ang tanging alam lang nito ay ang kanyang pangalan at ang kasuotan lang na iyon ang tanging meron siya. Nagkwento ang matanda na 15 taon na ang nakakalipas ay natagpuan nila si Helen sa Snus River na nakahiga at walang malay. Kinuha nila si Helen at inalagaan dahil mag-isa lang ito at walang pamilya. Sinabi nito na hanggang sa ngayon ay wala pa rin itong naaalala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay napagtanto nila na maaaring may kinalaman si Helen sa nasabing masamang dragon. Matapos marinig ang kwento ng matanda ay nagpasya si Al na humanap ng iba pang impormasyon tungkol sa misteryosong itim na dragon. Paglabas niya ng bahay ay sinalubong siya ng postman para ibigay ang sulat na mula sa kanyang nanay. Pagkatapos nun ay nagpunta na siya ng library upang magbasa ng mga libro. Sa kasamaang palad ay wala siyang nakuha ni isang impormasyon patungkol sa dragon. Nag-iisip siyang mabuti at naisip niya na alamin ang tungkol sa damage report 15 taon na ang nakakaraan. Sa hindi inaasahan ay hindi siya pinahintulutan ng librarian na maka-access sa nasabing damage report dahil G-rank pa lang ito. Sa kabutihang palad ay dumating ang prinsesa at tinulungan siya upang makapasok sa silid ng mga libro patungkol sa mga damage report.
Nahanap nila ang isang libro na naglalaman ng impormasyon patungkol sa Ouroboros Dragon at dito ay napag-alaman nila na ito ay nasawi sa kamay ng isa ring dragon na tinatawag na Mirage the Holy Dragon. Dahil dito ay napagpasyahan ni Al na tumungo sa Honoro Village. Ang lugar kung saan natagpuan ng matanda si Helen na nakahiga at walang malay. Kinabukasan ay nagpunta silang dalawa sa nasabing lugar. Tinatnan nila ang sira-sira at isang masalimuot na lugar. Maya-maya ay may isang tinig na narinig si Al. Tinawag siya nito at sinundan niya ito. Narating nila ang isang nicho at doon ay nakita niya ang isang bata. Nagtaka ang prinsesa kung sino ang kausap ni Al dahil wala naman siyang ibang taong nakikita roon. Tanging si Al lamang ang nakakakita at nakakarinig sa tinig ng batang iyon na nagngangalang Lei. Nagsimula ng mag-usap si Alwyn at batang kaluluwa na si Lei. Napansin ni Lei ang kasuotan ni Alwyn. Sinabi ni Alwyn na iyon ay binigay sa kanya ng isang receptionist sa kanilang guild na nagngangalang Helen. Sinabi ng bata na siya ang dating nagmamay-ari ng kasuotan na iyon. Bigay iyon ng kanyang ama na may kakayahang palakasin ang magic defense ng nagsusuot nito. Pagkatapos nun ay inakbayan ni Alwyn si Princess Val. Laking gulat nito nang makita niya ang isang batang nakalutang sa hangin at transparent ang kulay. Nagpatuloy si Lei sa pagsasalita. Sinabi nito na si Helen ay ang kanyang ate. Sinabi nito na si Helen lang ang tanging nabuhay sa lugar na iyon. Sinabi rin nito na nasa panganib ang buhay ni Helen. Pagkatapos nito ay ikwento niya ang kanilang naging karanasan 15 taon na ang nakakaraan. Kasalukuyan nagte-training si Lei ng mga sandaling iyon nang biglang dumating si Helen. Napatid si Lei sa isang bato kaya't nadupa siya. Pinagsabihan siya ni Helen na huwag mag-ensayo mag-isa ngunit matigas ang ulo ni Lei. Sinabi nito na gusto nitong maging isang dakilang mandirigma paglaki niya. Dalawa lamang silang magkapatid kaya't gano'n na lamang ang pagmamahal ni Helen sa kanyang nakababatang kapatid. Sa kanilang pag-uusap ay may isang masamang nilalang ang patungo sa kanilang baryo. Narinig ng dalawa ang kaguluhan kaya't pinuntahan nila ito. Pagdating nila sa kanilang bahay ay sira-sira na ito at nasusunog na ang buong baryo. Tumakbo silang dalawa para magtago. Ang masamang nilalang na dumating sa kanilang lugar ay ang tinaguriang Ouroboros the Evil Dragon. Kasalukuyan niyang kaharap ang isang matanda at dalawang bata. Matapang siyang hinarap ng bata ngunit pinigil ito ng matanda. Nagsalita ang dragon at tinanong ang bata kung bakit hindi ito natatakot sa kanya. Sinabi rin nito na ang katapangan ang nakapagpapahina sa kanya. Sinubukan niyang takutin ang bata at sinabi rito na papatayin niya ito. Hindi binitawan ng matanda ang batang lalaki kaya't inatake siya ng halimaw. Nanlaki ang mga mata ng bata sa takot kaya't binawian ito ng buhay. Dahil doon ay nadagdagan at mas lumakas ang kapangyarihang taglay ng dragon. Wala nang nagawa si Helen at Lei kaya't nagtatakbo na lang sila palayo. Sa kasamaang palad ay nasundan sila ng masamang dragon. Tumakbo lang sila ng tumakbo hanggang sa madapa si Helen. Sinabi ni Helen na tumakbo na si Lei ngunit hindi na ito nakaalis. Hindi na nakatayo si Helen kaya't na-corner na siya ng dragon. Nakita ng dragon na kinakabahan at puno ng takot si Helen kaya't sinimulan na niyang higupin ang kaluluwa ni Helen. Napigilan sa paghigop ang dragon nang batuhin siya ni Lei ng espada sa mata nito. Halos walang nangyari at hindi man lang tinablan ang dragon sa kanyang ginawa. Sa galit ng dragon ay inuna niyang atakihin si Lei. Walang nagawa ang bata kaya't napahiga na lang ito habang tumutulo ang mga dugo. Nilapitan siya ni Helen. Tinawag niya ang pangalan ng kapatid habang tumutulo ang mga luha nito. Sa kabilang banda ay labis ang saya ng dragon dahil sa kanyang mga nakikita. Sinabi nito na mas lumalakas ang kanyang kapangyarihan kapag nakakakita siya ng tao na nawawalan ng pag-asa. Matapos nito ay nangako siya kay Helen. Sinabi nito kay Helen na huwag itong mag-alala dahil hindi niya ito papatayin. Sinabi nito na 15 taon mula ngayon ay magkikita silang muli at doon niya tuluyang wawakasan ang buhay ni Helen. Biglang nagsalita si Lei. Ipinangako nito sa dragon na hindi siya susuko at kahit patay na siya ay hindi niya pababayaan ang kanyang ate. Hindi tinablan ang dragon sa kanyang mga sinabi bagkos ay binyantaan niya ang bata na ipapakita nito sa kanya ang kahabag-habag na kapalaran ng kanyang ate. Matapos nun ay lumisan na ang masamang dragon. Hanggang sa huling hininga ng bata ay binyantaan pa rin niya ang nasabing dragon. Naiwan ng mag-isa si Helen habang hawak ang kaawa-awa niyang kapatid. Doon na natapos ang kwento ng bata. Nagulat ang dalawa sa kanilang mga narinig. Sinabi ng bata na matapos ang mahimbing na pagkakatulog ng nasabing dragon ay babalik ito upang kuhanin ang buhay ni Helen. Hinayaan niyang mabuhay si Helen upang ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kanyang kasamaan nang sa gayon ay magkaroon ulit ng takot at pangamba sa mga tao.
Ipinaliwanag niya kay Alwyn na mas lumalakas ang dragon kapag nakakahigop ito ng negative energy na nagmumula sa mga taong nakakaramdam ng takot at walang pag-asa. Iniutos niya kay Alwyn na pigilan ang dragon sa masamang balak nito, ngunit tumanggi si Alwyn dahil sinabi nitong hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Muli ay nagpaliwanag ang bata. Sinabi niya kay Alwyn na kaya niyang talunin ang nasabing dragon kung hindi niya ito bibigyan ng kapangyarihan. Kung makakaya niyang tapatan ang negative energy nito gamit ang positive energy ay madali lang niya itong matatalo. Bago sila umalis ay ibinilin niya kay Alwyn na sabihin nito kay Helen lahat ng kanyang mga sinabi. Pagkatapos nun ay mabilis na bumalik ng palasyo si Alwyn, pasan-pasan sa balikat ang prinsesa. Pagdating sa palasyo ay nag-usap sila kung paano nila mapipigilan ang nasabing dragon. Sa kabilang banda ay pinuntahan ng matandang babae si Helen sa kwarto nito. Nagulat siya nang hindi niya datnan dito si Helen. Sumunod na eksena ay naglalakad si Helen dala-dala ang isang mixing espada sa mapunong lugar. Maya-maya ay nagpakita na sa kanya ang masamang dragon gaya ng nailahad na kwento ni Lay. Natakot si Helen nang makita niya ang dragon. Kinausap siya nito at matapos nun ay bumalik na ang kanyang mga alaala. Sinabi niya kay Helen na nagbalik siya upang kainin ang kanyang kaluluwa gaya ng kanyang ipinangako. Bumalik rin sa alaala ni Helen ang pagkamatay ng kanyang kapatid kaya't mas lalo siyang natakot. Napaluhod na lang siya dahil sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sinisi rin niya ang kanyang sarili dahil sa pagkakataong iyon ay maaari ring mamatay lahat ng tao na naroon sa lugar na iyon. Kinuha niya ang mixing espada at itinutok sa kanyang leeg para magpakamatay. Nakiusap siya sa dragon na lisanin na ang lugar pagkatapos nun. Sadyang puno ng kasamaan ang dragon kaya tumanggi ito at sinabi kay Helen na susunugan niya at wawasakin lahat ng kabahayan doon. Sa kabilang banda ay naghahanda na ang palasyo sa panganib na maaaring gawin ng dragon. Tuluyan ang nawala ng pag-asa si Helen kaya't humingi ito ng tawad sa kanyang kapatid. Sa isang iglap ay dumating si Alwyn at hinawakan ang kanyang mga braso kaya't napigilan ang tangka niyang pagpapakamatay. Nainis ang dragon kay Alwyn kaya't hinaampas niya ito ng napakalakas kaya't tumilapon si Al sa isang puno. Maswerteng nakaligtas si Al dahil sa tulong ng kanyang kasuotan na nagpalakas ng kanyang depensa. Nabigla ang dragon sa tibay ni Alwyn kaya't tinanong niya si Al kung tao ba ito. Sumagot si Alwyn na hindi lang siya isang tao kundi isa rin siyang magsasaka. Pagkatapos nun ay sumugod si Al at sinuntok ang dambuhalang dragon. Napatilapon rin ang dragon dahil sa kanyang suntok. Mabilis na bumangon ang dragon at sinabi na hindi siya tinablan sa suntok na iyon. Muli ay tiningnan ni Alwyn ang status ng dragon. Hindi siya nabahala sa kanyang nakita bagkos ay sinabi niya kay Helen na huwag siyang mag-alala dahil paprotektahan siya nito. Ito rin ang mga katagang sinabi sa kanya ng nakababatang kapatid niya na si Lay. Nagsimula na ang laban ni Alwyn at ng dragon. Mabilis na sinugod ng dragon si Alwyn. Nakaiwas ito sa kanyang mga pagsugod. Ginamit ng dragon ang kanyang buntot kaya tinamaan si Al sa kanyang katawan. Gumamit ng laser beam ang dragon mula sa kanyang bibig at muli ay tinamaan na naman nito si Al. Napadapa si Al sa lakas nito. Nag-alala si Helen nang makita ang kalagayan ni Al. Pumangon si Al at sinabi na ang isang magsasaka ay hindi basta-basta sumusuko. Kinuha niya ang mga kamay ni Helen at tumakbo silang dalawa. Dito ay ikinwento niya kay Helen na nagkausap at nagkita sila ni Lay. Sinabi niya rin kay Helen na hindi siya nag-atubili na iligtas ang kanyang buhay. Sinabi rin niya kay Helen na kung may iligtas nito ang kanyang buhay sa kamay ng masamang dragon ay magiging proud si Lay sa kanyang sarili. Sinabi rin niya kay Helen na siya ay naparoon upang magbigay sa kanya ng pag-asa. Na kahit humaharap tayo sa mga kahirapan kung nagsusumikap naman tayo ay mataas ang tsansa na tayo ay magtagumpay. Sinabi rin niya na siya ay naparoon upang sabihin kay Helen na huwag sumuko at iyon ang napakalaking bagay na magpapahina sa dragon. Dahil sa mga sinabi ni Alwyn ay napuno ng pag-asa si Helen. Hindi iyon nagustuhan ng dragon kaya't unti-unting humina at bumagsak ang kapangyarihan nito. Sinabi ni Alwyn na tama lahat ng sinabi ni Lay. Lumalakas ang kapangyarihan ng dragon dahil sa kawalan ng pag-asa ng mga tao ngunit kung papalitan ito ng pag-asa ay unti-unti itong manghihina. Sinugod ng dragon si Alwyn gamit ang buo nitong lakas. Ginamit rin ni Alwyn ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang malakas na suntok upang sanggahin ang pagsugod ng dragon. Tumilapon ang malaking dragon at matapos ay naglaho na ito. Matapos nun ay lumapit sa kanya si Helen. Laking gulat ni Alwyn dahil sinaksak siya ni Helen gamit ang maliit na espada sa kanyang tiyan at doon na nagtapos ang 3 kabanata. Hindi makapaniwala si Alwyn na nagawa siyang saksakin ni Helen. Kinuha niya kaagad ang healing potion ngunit sa kasamaang palad ay nabitawan niya ito at natapon.
Sinugod siya ni Helen upang saksakin ngunit nagawa niyang makailag. Pilit na tinatanong ni Alwyn kung bakit niya iyon nagawa. Muling sumugod si Helen kay Alwyn para saksakin ito nang biglang may hamharang sa kanya. Isang malakas na uri ulit ng dragon ang nagpakita. Ito ang Mirage the Holy Dragon. Ang mabuting dragon na kaaway ng Ouroboros Dragon. Sinabi ng Holy Dragon kay Alwyn na kinokontrol ng Evil Dragon si Helen kaya siya gustong patayin nito. Ipinahiram ng Holy Dragon ang kapangyarihan kay Alwyn at pinagaling din nito ang kanyang sugat sa katawan. Napahiga ang Holy Dragon matapos niyang gawin iyon. Sinabi nito kay Alwyn na hindi rin magtatagal ang kanyang katawan kaya't kailangang bilasan niya ang pagkilos ng sa gayon ay malinis niya ang katauhan ni Helen gamit ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya. Tinuwanan siya ng Evil Dragon at sinabi na hindi niya kayang saktan ang katawan ni Helen. Nagulat ang Evil Dragon nang bigla siyang suntukin ni Alwyn. Ayon kay Alwyn ay nakita niya ang kabilang side ni Helen at sinasabing huwag mag-atubili na siya ay sugurin. Huli ay sinuntok ni Alwyn ang Evil Dragon. Dahil sa ginawa niyang yun ay nakontento na si Helen. Matapos nun ay kinuha ni Al ang kamay ni Helen at hinawakan ito sa pag-aakalang bumalik na ito sa normal. Hindi inakala ni Al na buhay pa ang Evil Dragon kaya't lumipat ito sa katawan ni Al upang siya naman ang kontrolin nito. Nasa kamay na sana ng Evil Dragon ang tagumpay ngunit sa hindi inaasahan ay hindi niya magawang kontrolin ang isip ni Al. Ayon sa Evil Dragon ay walang laman ang isipan ni Al. Ang tanging nasa isip lamang nito ay ang pagsasaka, pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng mga gulay. Sa madaling salita ay walang laman ang puso at isipan ni Al kundi ang kanyang mga mahal na gulay at pananim lamang kaya't wala siyang nakitang negatibo sa pag-iisip ni Al. Dahil dito ay hindi nagtagumpay ang Evil Dragon na kontrolin si Al. Bumangon ang Holy Dragon sa pagkakahiga nito at sinabi na dito na nagtatapos ang kasamaan ng Evil Dragon. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan upang alisin ito sa katawan ni Helen. Bago ito lumisan ay nagpasalamat ito kay Alwyn dahil sa tagumpay nito. Matapos nun ay naiwan si Helen at Alwyn na walang malay at bumalik na rin ang liwanag ng kalangitan sa normal. Matapos nun ay nakahiga na sa recovery room si Alwyn. Nagkaroon na ito ng malay kaya't ganun na lang ang saya ni Princess Val. Tinanong ni Al si Helen kung ano ang nangyari sa Ouroboros Dragon. Ikinwento nito kay Al na sa tulong ng Holy Dragon ay nalinas nito ang kasamaang taglay ng Evil Dragon. Sinabi rin nito na naubusan ng lakas ng Holy Dragon kaya't mabilis rin itong naglaho. Kinamusta ni Al ang kalagayan ni Helen matapos na siya ay saniban nito. Sinabi ni Helen na mabuti ang kanyang kalagayan at ipinakita nito sa prinsesa at kay Al ang naiwang kapangyarihan ng Evil Dragon sa kanyang katawan. Nagagawa nitong gawing hugis kamay at paa ng isang dragon ang mga kamay at mga paa nito. Natakot ang dalawa nang makita nila iyon ngunit ipinaliwanag ni Helen na balang araw ay mapapakinabangan niya iyon upang panlaban sa masasamang loob. Ipinakita niya sa dalawa na kaya niyang kontrolin ang nakuha niyang kapangyarihan kaya't walang dapat ipag-alala ang mga ito. Matapos nun ay nagdatangan ang 3 miyembro ng guild kasama ang guildmaster kasunod ang matandang babae. Nag-aalala nilang tinanong si Helen kung ano ang kalagayan nito. Matapos nun ay binati nila si Alwyn dahil sa tagumpay nito matapos niyang talunin ang Ouroboros Dragon. Dahil sa tagumpay ni Alwyn ay naisipan ni Jake na magkaroon ng party-party. Sinabi nila na ang guildmaster na ang baalang manlibre para sa kanila ngunit tumanggi ang guildmaster. Sa huli ay si Princess Val na ang sumagot ng kanilang party bilang pagbibigay reward sa tagumpay ni Alwyn at kanilang guild. Nag-inom sila at in-enjoy ang gabing iyon. Habang umiinom ay tanging mga gulay pa rin ang nasa isip ni Alwyn. Lumapit sa kanya si Princess Val at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Matapos nun ay nagpatuloy lang ang kasiyahan nila at in-enjoy ang buong magdamag. Kinabukasan ay balik pagsasaka na ulit si Alwyn. Huli ay kasama na niya ulit ang kanyang kaibigan na si Testa. Maya-maya ay dumating ulit ang postman para ibigay ang sulat na nagmula sa kanyang ama. Umupo sila sa isang tabi at binasa ni Al ang sulat. Kinakamusta ng kanyang ama si Al. Sinabi rin ng ama nito na kung may oras siya ay baka pwede niyang dalawin ang kanyang ama at ina. Napagdesisyonan ni Al na dalawin ang kanyang ama at ina ngunit kailangan muna niyang tapusin ang kanyang quest bago niya gawin iyon. Habang nasa pamilihan ay nakakita ng kamatis si Al. Tinikman niya ito at napasigaw na lang siya nang matikman niya ang sarap nito. Tinanong niya ang tindero kung saan galing ang kamatis na iyon dahil gusto rin niyang magtanim ng ganong uri ng kamatis. Sinabi ng tindero na nilagyan ng special na fertilizer ang kamatis na yun na mula sa lugar ng Lurogus kaya't sumarap yun ng husto. Nang malaman kung saan nagmula ang kamatis na yun ay mabilis itong naglaho. Nagpunta siya ng Adventurers Guild upang kausapin si Helen.
Ipinaliwanag niya kay Helen na dadalawin nito ang kanyang mga magulang sa lugar ng lulugos at bibili rin ito ng special fertilizer sa lugar na iyon. Nakiusap siya kay Helen na kung pwede ay ilipat na muna niya sa ibang adventurer ang kanyang misyon. Sinabi ni Helen na natapos na niya ang mission na iyon dahil sa loob ng isang linggo ay nakakagawa siya ng 2 hanggang 3 mga quest. Nagtaka si Alwyn kung paano yun nagawa ni Helen dahil ang quest na hindi niya natapos ay pumatay ng mga monster sa kagubatan. Sinabi ni Helen na magmula nang magkaroon siya ng kapangyarihan ng Ouroboros Dragon ay madali na lang sa kanya na pumatay ng mga halimaw sa gubat. Sinabi ni Helen na huwag na siyang mag-alala sa kanyang quest at malaya na niyang bisitahin ang kanyang mga magulang. Matapos nun ay lumabas na si Alwyn. Paglabas niya ay nandon ang prinsesa. Sinabi nito kay Alwyn na sasamahan niya ito sa susunod niyang quest ngunit inamin ni Alwyn na dadalawin niya ang kanyang mga magulang. Nagpresenta ang prinsesa na sasamahan niya si Al ngunit hindi ito sumang-ayon. Nakulat ang prinsesa kaya't mabilis na nagtatakbo si Al. Matapos nun ay lumakad na si Al. Kasalukuyan siyang naglalakad sa gubat nang makakita ulit ito ng isang orc. Muli ay nagustuhan siya ng orc na yun kaya't hinabol ulit siya nito at hinalik-halikan. Sa kabutihang palad ay may pumatay na naman sa orc at tinulungan siya. Sa pagkakataong ito ay hindi si Jake ang tumulong sa kanya kundi isang misteryosang babae. Sa pagsisimula ng ika-5 episode ay nakaupo si Alwyn habang kausap ang misteryosang babae. Ang pangalan ng babaeng ito ay Rory. Tinanong ni Rory kung saan patutungo si Alwyn. Sumagot si Alwyn at sinabi na siya ay pupunta sa bayan ng Lulugos. Natuwa si Rory nang marinig niya ito dahil siya rin pala ay patungo sa nasabing lugar. Tinanong ni Alwyn si Rory kung ayos lang ba sa kanya sa sumama siya sa isang lalaki. Aabutin pa ng isang araw bago sila makarating ng Lulugos kaya't kailangan nilang matulog sa kagubatan ng isang gabi. Sinabi ng babae na walang problema dun bagkos ay sinabi pa nitong sasamahan niya si Alwyn dahil takot ito sa mga orcs. Pagkatapos nun ay inaya na ni Rory si Alwyn na maglakad. Nagpatuloy lang sila sa paglalakad hanggang dumating ang dapit hapon. Bigla silang napahinto nang maramdaman ni Rory na may isang nilalang na papalapit sa kanila. Nilabas ni Rory ang kanyang espada at hinanda ang kanilang mga sarili para sa paparating na kalaban. Biglang lumitaw ang isang lalaki patungo kay Alwyn. Ang lalaki pala na yun ay ang postman na si Rix. Muli ay nagabot na naman ito ng sulat kay Alwyn. Tinanong ni Rory kung dapat ba niyang patayin ang lalaki ngunit pinigilan siya ni Alwyn. Pagkatapos nun ay inilabas ni Alwyn ang mga sulat na nagmula sa kanyang nanay na naipon niya. Sinabi niya na dadalawin niya ang kanyang mga magulang kaya patungo siya ng Lulugos. Sinabi rin niya kay Rory na ang pakay talaga niya ay bumili ng fertilizer doon. Nagtaka si Rory nang marinig niya ito. Nagpaliwanag si Alwyn tungkol sa kanyang pagtatanim hanggang sa sumakit ang ulo ni Rory dahil sa dami ng kanyang mga sinabi. Pagkatapos nun ay tinanong ni Alwyn kung nasaan ang pamilya ni Rory. Sinabi ni Rory na wala siyang pamilya at wala ni isa ang may pakialam sa kanya. Matapos nun ay inilabas ni Rory ang kanyang mga gamit upang makagawa ng isang tent. Laking gulat ni Alwyn dahil sa liit ng bag ni Rory ay napagkasya niya ang ganong kalalaking mga kagamitan. Sinabi ni Rory na naman na raw niya ang bag iyon. Bigla siyang tinanong ni Alwyn kung sino ang kanyang mga ninuno. Hindi na nakasagot si Rory dahil biglang kumalam ang sikmura ni Alwyn. Dahil doon ay nagluto ng pagkain si Rory. Bakas ang saya sa mukha ni Alwyn dahil sa sarap ng naging luto ni Rory. Habang kumakain ay tinanong ni Alwyn si Rory kung bakit ito patutungo ng bayan ng Lulugos. Sinabi ni Rory na pupunta siya ron upang mag-imbestiga. Nabalitaan niya sa isang merchant na may sabi-sabi na mayroong halimaw ang pag-alagala sa Lulugos. Hindi gumawa ng aksyon ang kanyang guild dahil sa ito ay kuro-kuro lamang. Tinanong siya ni Alwyn kung hindi ba delikado para sa kanya na maglakbay ng mag-isa. Sinabi ni Rory na siya ang tinaguri ang Hero's Descendant. Laking gulat ni Alwyn nang marinig niya iyon dahil si Rory pala ang nilalang na nakatalo sa Demon King. Tinanong niya si Rory kung ayos lang ba sa kanya ang pagiging isang Hero's Descendant dahil ito ay isang babae. Biglang natulala si Rory. Matapos nun ay humingi ng paumanhin si Rory kay Alwyn. Natuwa lang siya dahil sa unang pagkakataon ay mayroong tao na nag-alala sa kanya ng husto. Nagpasalamat siya kay Alwyn dahil sa pag-aalala nito. Pagkatapos nun ay inaya na niya si Alwyn para matulog. Nagulat siya nang makita niya si Alwyn na maglalatag ng higaan sa sahig. Sinabi niya kay Alwyn na sa loob na siya ng tent matulog. Tumanggi si Alwyn sa alok ni Rory. Sinabi ni Rory na kapag natulog siya ron ay sasakit ang kanyang likod at magkakaroon siya ng sakit pagtanda niya. Sinabi rin ni Rory na maraming pag-alagalang orcs doon kaya't pumayag na rin si Alwyn na matulog sa loob.
Nagtaka si Alwyn dahil dalawang beddings ang dala-dala ni Rory. Sinabi ni Rory na pangarap niya talaga na magkaroon ng kasama sa paglalakbay habang nakahiga sa higaan at nagkukwentuhan. Pinatay na nila ang ilaw. Magkukwento na sana si Alwyn ngunit nakatulog na pala si Rory. Hindi na niya inabala si Rory kaya't pumikit na rin si Alwyn para matulog. Maya-maya ay inangat ni Rory ang kanyang paa. Nagulat si Alwyn dahil hindi niya akalain na maliikot palang matulog ang babaeng kanyang nakatabi. Dahil doon ay hindi siya nakatulog na maayos. Sumapit ang umaga at nakarating na sila sa bayan ng Lulugos. Tinanong ni Rory si Alwyn kung unang beses pa lang niyang makarating sa lugar na iyon. Sinabi ni Alwyn na madalas siyang magstay sa lugar na iyon dahil nagpupunta lang naman siya ng Royal Capital para magbenta ng mga gulay. Matapos nun ay pumasok na sila sa loob ng bayan. Bago sila maghiwalay ay inalok ni Alwyn si Rory kung pwede ba siya nitong maging isang gwardya. Sinabi ni Alwyn na mag-i-stay siya sa lugar ng mga ilang araw at pagkatapos nun ay babalik na rin siya ng Royal Capital. Walang pag-aatubili na pumayag si Rory sa alok niya. Dahil doon ay kumuha ng isang mapa si Rory at iginuhit doon ang eksaktong lugar ng hotel na kanyang tutuluyan nang sa gayon ay madali siyang mahanap ni Alwyn. Matapos nun ay iniabot ni Rory ang mapa kay Alwyn at tuluyan na rin itong nagpaalam sa kanya. Nagtanong-tanong si Rory sa mga tao roon patungkol sa narinig niyang kuro-kuro sa isang merchant tungkol sa isang demons. Ayon sa babaeng kanyang napagtanungan ay wala siyang alam tungkol sa sinasabi ni Rory. Hindi makapaniwala si Rory na hindi alam ng mga tao doon ang tungkol sa sinasabi niyang demons. Pagkatapos nun ay may isang hiyaw ng babae ang kanyang narinig. Mabilis niyang pinuntahan ang nasabing babae. Ayon sa babae ay kinuha ng isang demon ang kanyang kapatid patungo sa Phantom Forest. Mabilis na pinuntahan ni Rory ang nasabing gubat. Matapos nun ay ipinakita ang isang lalaki na tila ba may masamang hangarin sa kanya. Sa kabilang banda ay narating na ni Al ang tinutuluyang bahay ng kanyang mga magulang. Pipindutan na sana niya ang doorbell nang biglang lumabas ang kanyang nanay at nagmamadaling yakapin siya. Labis ang pinanibik at galit ng nanay ni Alwyn nang makita siya nito. Sa sobrang tuwa nito ay niyapos siya nito ng napakahigpit. Popular ang nanay niya sa lugar na iyon dahil na rin sa kagandahan nito. Hindi pa rin siya tinigilan ng kanyang nanay hanggang sa halikan siya ng halikan nito. Maya-maya ay lumabas na rin ang tatay ni Al. Hindi nito nagustuhan ang kanyang nakita kaya't sinuntok niya ng malakas si Alwyn. Dahil sa ginawa ng kanyang tatay ay nag-init ng husto ang ulo ng kanyang nanay. Nagulat ang tatay ni Al dahil hindi siya nito nakilala. Matapos nun ay kinaladkad ng nanay ni Al ang kanyang tatay at binigyan ng leksyon sa loob ng bahay. Maging sa kanilang pagkain ay hindi tinigilan si Al ng kanyang nanay. Para siyang isang baby na gustong subuan ng kanyang nanay. Habang sinusubuan siya ng kanyang nanay ay bigla niyang nabanggit ang luto ni Rory. Sinabi nito na masarap ang luto ni Rory ngunit mas masarap pa rin ang luto ng kanyang nanay. Nagpasalamat sa kanya ang kanyang nanay at pagkatapos ay bigla itong nagtanong sa kanya tungkol kay Rory. Tinanong nito kung girlfriend ba niya ang nasabing babae. Laking tuwa ng kanyang tatay na marinig niya ito kaya't sinabi niya kay Al na magpakasal na silang dalawa nang sa gayon ay magkaroon na sila ng mga anak. Dahil doon ay nag-init ulit ang ulo ng kanyang nanay kaya't binigyan niya ulit ng leksyon ang kanyang tatay. Tumigil lang ang kanyang nanay nang sabihin nito na si Rory ang tumulong sa kanya para makarating sa lugar na yon. Matapos noon ay biglang naalala ni Alwyn si Princess Val na kahawig ng kanyang nanay. Bago siya matulog ay kinausap muna siya ng kanyang tatay. Nagpasalamat ito kay Alwyn dahil kung hindi sa kanya ay baka bali-bali na ang buto ng kanyang tatay. Matapos nun ay tinanong siya ng kanyang tatay kung naroon daw ba siya para sa isang negosyo. Sinabi ni Al na pumunta siya para bumili ng fertilizer. Sinabi ng kanyang tatay na mayroon siyang mabibilhan ng fertilizer sa bilihan ng mga asin. Ibinaba niya ang mapa na hawak niya upang ipaturo sa kanyang tatay kung nasaan ang nasabing tindahan ng mga asin. Tinanong ng kanyang tatay kung bakit kung para saan ang hotel na may bilog sa kanyang mapa. Ipinaliwanag ni Alwyn na ito ang tinutuluyang hotel ni Rory dahil magpapasama ito sa babae pagbalik niya ng Royal Capital. Nagtaka ang tatay niya dahil wala namang hotel sa nasabing lugar. Tinanong din niya ang kanyang tatay tungkol sa mga kuro-kuro patungkol sa nasabing demons ni Rory ngunit sinabi rin nito na wala siyang alam sa sinasabi ni Al. Pagkatapos nun ay iniutos na ng kanyang tatay na matulog na siya dahil may lakad pa ito kinabukasan para sa bibilhin niyang fertilizer. Kinabukasan ay masayang-masaya si Alwyn dahil nabili na niya ang fertilizer na kanyang kailangan. Aalis na sana siya upang kamustahin si Rory nang bigla siyang makarinig ng isang kaguluhan. Pinuntahan niya ang nasabing gulo at doon ay nakita niya ang misteryosong lalaki. Sinabi nito na inatake siya ng isang demon habang nakikipaglaban ito sa isang babaeng may asul na buhok.
Tinanong ni Alwyn kung nasaan ang nasabing demon. Sinabi ng lalaki na nasa Phantom Forest ito. Mabilis na tumakbo si Alwyn upang puntahan at tulungan si Rory. Matapos nun ay napangiti na lang ang lalaki at sa isang iglap ay naglaho ang mga taong nakatayo doon na isa lamang palang ilusyon. Sa madaling salita ay naloko si Rory at Alwyn ng lalaking iyon. Pagdating sa gubat ay nakita ni Alwyn ang isang babae na inaatake ng isang halimaw. Mabilis itong pinuntahan ni Alwyn at sinuntok ngunit nagtaka siya dahil wala man lang siyang naramdaman. Biglang lumapit sa kanya ang babae at nagpasalamat dahil sa pagtulong nito sa kanya. Maya-maya ay nagbago ang anyo ng babae at naging isa ring halimaw. Aatakihin na siya nito nang biglang dumating si Rory at hiniwa ang nasabing halimaw. Nagtaka si Alwyn dahil naging halimaw ang babae. Sinabi ni Rory na maraming uri ng ganong halimaw sa gubat na iyon. Matapos nun ay nagpakita sa kanila ang misteryosong lalaki. Nagulat si Rory dahil ang lalaking iyon ay ang mismong merchant na tinutukoy niya na nagkwento sa kanya tungkol sa nasabing mga demon. Nag-usap sila saglit at sa huli ay napagtanto ni Rory na naloko lang pala siya ng misteryosong lalaki. Matapos nun ay sinabi ng lalaki na hindi karapat-dapat na maging isang descendant hero si Rory dahil madali niya itong naloko at dito na nagtatapos ang ika-5 kabanata ng ating kwento. Sa pagsisimula ng unang kabanata ay nagpakita na kina Alwyn at Rory ang misteryosong lalaki na nakasunod sa kanila. Ang pangalan niya ay Loki Deva. May kakayahan siya na magpalit ng anyo kaya't mabilis siyang makapanglinlang. Gustong patayin ni Loki Deva si Rory kaya't sinundan niya ito. Sinabi rin niya na kasama rin sa kanyang plano ang makalaban at patayin si Alwyn pati na rin si Helen. Sinugod ni Rory si Deva ngunit mabilis lang itong nakaiwas at nakaganti sa kanya. Napadapa sa lupa si Rory kaya't nilapitan siya ni Alwyn upang gamitan ito ng healing power. Dahil doon ay si Alwyn ang humarap at nakipaglaban kay Deva. Magaling makipaglaban si Deva kaya't hindi umobra ang mga atake sa kanya ni Al. Isang malakas na pagsabog ang ginawa ni Deva kaya't nabutas ang kalupaan. Mula sa butas na yon ay sumulpat si Al. Muli niyang inatake si Deva ngunit mabilis itong nakakaiwas. Isang kapangyarihan ulit ang ginawa ni Deva kaya't napada pa na lang din si Al sa lupa. Ginamit ulit ni Al ang kanyang healing power upang gamutin ang kanyang sarili. Inilabas ni Deva ang kanyang mga alagad na halimaw upang atakihin ang dalawa. Inuna niyang atakihin si Rory ngunit nakaiwas ito dahil sa tulong ni Al. Inatake ni Rory ang mga halimaw gamit ang kanyang espada samantalang inatake naman ito ni Alwyn gamit ang kanyang kamao. Dahil sa lakas ng suntok ni Alwyn ay hindi umobra ang mga halimaw sa kanya. Naglabas ng maraming magic ball si Deva. Pinaulanan niya ang dalawa gamit ang mga ito kaya't walang nagawa si Alwyn at Rory upang saluhin ang mga ito. Muling napadapa sa lupa ang dalawa. Muling ginamit ni Deva ang kanyang mga halimaw kaya't napatilapon papalayo si Rory. Hindi na rin nagawang makatayo ni Al dahil nagawa siyang kagatin ng mga halimaw. Walang magawa si Al dahil kapag nagpumilit siyang makaalis ay mapupunit ang kanyang balat. Habang nakaupo sa lupa ay humingi ng paumanhin si Rory kay Al. Bigla niyang naalala ang kanyang pangako sa kanyang mga magulang na balang araw ay magiging isa siyang bayani. Matapos nun ay biglang nanigas ang mga halimaw na nakakapit kay Al. Laking gulat ni Deva sa kanyang nakita. Ayon kay Al ay ginamit niya ang kanyang dalang mga fertilizer bilang pesticide sa mga ito. Muling inatake ni Al si Deva ngunit hindi siya tumatama dito. Habang pinapanood ni Rory si Al na nakikipaglaban ay biglang tumaas ang kampiyansa nito dahil sa determinasyon na ipinapakita ni Al. Tumayo siya at nilapitan niya si Deva. Tinusok niya ito sa likod gamit ang kanyang espada. Matapos nun ay naglabas ng napakalakas na kapangyarihan si Rory na siya namang ikinabahala ni Deva. Maski si Al ay nagulat sa kanyang nakita. Sinugod ni Rory si Deva gamit ang kanyang buong lakas. Sa lakas nito ay hindi na nakaiwas si Deva. Sa pangalawang pagkakataon ay hiniwa niya si Deva. Wala nang nagawa si Deva kaya tuluyan na rin itong naglaho at binawian ng buhay. Matapos ang eksena na yon ay bumagsak na rin ang katawan ni Al. Kinuha siya ni Rory at isinandal sa kanyang mga hita. Madilim na ang langit nang tuluyan siyang makabawi ng lakas. Nilisan na rin nila ang gubat at nagsimula na ring maglakad. Sa kanilang paglalakad ay isang boses mula sa hindi kalayuan ang narinig ni Rory kaya't napahinto sila. Malaki ang takot ni Rory sa mga multo kaya't labis ang kanyang naging kaba. Pinakinggang mabuti ni Al ang boses na kanilang narinig.
Napagtanto niya na boses iyon ng kanyang nanay kaya't binuhat niya kaagad si Rory at mabilis na nagtatakbo papalayo. Matapos noon ay pinuntahan nila ang hotel na dapat tutuluyan ni Rory sa bayan na iyon. Wala naman silang nakitang hotel doon. Dahil doon ay naghanap na lang ng ibang tutulugan si Rory. Umuwi na rin sa kanilang bahay si Al. Nasa pintuan pa lamang siya ay kinakabahan na siya sa kanyang nanay. Gaya ng kanyang inaasahan ay labis ang pag-aalala sa kanya ng kanyang nanay kaya't mabilis siyang nagtatakbo papasok ng kwarto. Kinaumagahan ay nag-impake na rin si Al upang bumalik sa kanyang pagsasaka. Pinigilan siya ng kanyang nanay ngunit wala na rin itong nagawa sa kanyang pag-alis. Bago siya umalis ay kinausap muna siya ng kanyang nanay. Itinanong nito kung ipagpapatuloy pa rin ba niya ang kanyang buhay bilang isang magsasaka. Sinabi ni Al na wala siyang ibang hilig kundi ang pagsasaka lamang dahil iyon ang nagpapasaya sa kanya. Matapos nun ay nagpaalam na rin siya sa kanyang mga magulang. Nakipagkita ulit siya kay Rory at muli ay magkasama na naman silang naglakbay papaalis ng bayan na iyon at doon na rin nagtapos ang ika-6 na kabanata. Sa pagsisimula ng ika-7 kabanata ay kasalukuyang kausap ni Princess Fal ang hari ng Kingdom of Midges. Malungkot siyang nagpapaalam sa kanyang ama kaya't walang nagawa ang hari kundi umiyak na lamang sa paglisan ng kanyang anak. Sa kabilang banda ay nakabalik na ng syudad si Al at Rory. Nagpunta sila sa guild at doon ay ipinakilala ni Al si Rory sa mga tao doon. Dahil doon ay nagkakilala na rin ang dalawang babaeng nagkakagusto kay Al na sina Helen at si Rory. Isang batang paslit ang kasalukuyang namimitas ng mga talong na tanim ni Al. Labis ang pagkamangha niya dahil sa ganda nito. Nagulat siya nang biglang dumating si Al at bawalan ito sa kanyang ginagawa. Kasama rin ni Al si Rory at Helen. Naglagablab sa galit si Al dahil sa ginawa ng bata. Nagalit siya sa bata dahil sa hindi pa man din hinog ang kanyang talong ay pinitas na niya ito kaagad. Pagkatapos nun ay lumamig rin ang ulo ni Al. Binigyan niya ng isang pirasong repolyo ang bata upang kainin. Nagumapaw sa tuwa ang bata nang kainin niya iyon. Matapos nun ay umuwi na rin ang bata. Kasalukuyan silang nag-uusap na tatlo nang bigla nilang marinig ang isang kaguluhan na nagmumula sa kaharian. Pinuntahan ng tatlo ang nasabing kaguluhan at doon ay dinatnan nila na kasalukuyang nakikipaglaban ang mga mandirigma laban sa iba't ibang mga halimaw. Masyadong marami ang mga halimaw kaya't nahihirapan ang mga adventurer na pigilan sila. Inilabas ni Helen ang kapangyarihan na nakuha niya sa Malevolent Dragon. Inatake niya ang mga halimaw gamit ang kanyang lakas. Nagpakitang gilas rin si Rory kaya't inatake rin niya ang mga halimaw gamit ang kanyang sandata. Sumunod naman ay si Al. Gamit ang kalaykay na kanyang hawak ay sinugod rin niya ang kumpol-kumpol na mga halimaw. Hindi pa rin naging sapat ang ginawa ng tatlo dahil sa dami ng mga halimaw na sumusugod sa kanila. Biglang dumating ang isang grupo ng mga kawal na puno ng baluti sa kanilang mga katawan. Sila ay nagmula sa isang bansa na tinatawag na Kingdom of Antesburg. Biglang itinaas ng pinuno ang isang sagradong espada at iniutos sa mga halimaw na itigil ang kanilang ginagawa. Biglang nag-atrasan ang mga halimaw at tumigil na rin ang mga ito sa kanilang ginagawa. Namangha ang lahat dahil sa kanilang mga nasaksihan. Kinagabihan ay pinupunasan ni Al ang kanyang kalaykay. Natigil siya sa kanyang ginagawa dahil biglang dumating doon si Princess Fal. Kinausap siya ni Princess Fal at sinabi na magpapaalam na siya rito. Itinanong ni Al kung kailan ito babalik ngunit malungkot na sinabi ni Princess Fal na hindi na mangyayari yon. Naubos na ang oras ni Princess Fal kaya't sumakay na siya ng karwahe upang lisanin ang lugar. Bukod sa sinabi nito na lilisanin na niya ang syudad ay wala na itong iba pang sinabi kaya't hindi maintindihan ni Al kung ano ang mga nangyayari. Kinaumagahan ay humingi ng paumanhin ang nanay ng bata kay Al. Labis na nagustuhan ng bata ang binigay niyang repolyo kaya't bumili sila kay Al ng iba pang gulay. Pagkaalis ng mag-ina ay siya namang pagdating ng postman na si Rix. Muli ay iniabot nito ang isang sulat na nagmula sa kanyang nanay. Sa kabilang banda ay kasalukuyang kumakain si Rory habang kausap nito si Helen. Napag-alaman nila ang isang balita mula sa isang dyaryo na nakatakda na palang ikasal si Princess Fal sa isang prinsipe na nagmula sa Kingdom of Antesburg. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ay biglang dumating si Al. Pinakita niya sa dalawa ang sulat na nagmula sa kanyang nanay. Laking gulat ng dalawa nang malaman nila na miyembro pala ang kanyang nanay ng isang grupo na tinatawag na Shadow Puppets.
Ito ay isang intelligence unit na ang layunin ay kumuha o kumalap ng iba't ibang impormasyon. Binasa nila ng buo ang sulat ng kanyang nanay at doon ay napagtanto nila na isa palang setup ang nangyaring paglusob ng mga halimaw sa kanilang kaharian. Nakipagkasundo si Princess Val sa prinsipe ng Kingdom of Antesburg kapalit ng kanyang kamay itigil lamang ng mga ito ang pagsalakay ng mga halimaw sa kanilang bansa. Dahil sa kanilang mga nalaman ay nagdesisyon si Al na ililigtas niya si Princess Val sa kamay ng masamang prinsipe. Sinabi ni Helen na mahirap pumasok sa Antesburg dahil mahigpit ang seguridad doon. Hindi iyon ikinabahala ni Al dahil tutulungan sila ni Rix na pasukin ang lugar na iyon. Sa kabilang banda naman ay kausap ng prinsipe na si Prince Nedeles ang iba't ibang pinuno ng mga bansa na malapit sa kanila. Nagpasalamat ang mga ito dahil sa paggamit niya ng sagradong espada ay nailigtas nito ang kanilang mga bansa laban sa pag-atake ng maraming halimaw. Tingid sa kaalaman ng mga pinuno ay plano lahat ng prinsipe ang mga pag-atake na iyon. Matapos ang kanilang pag-uusap ay iniutos ng prinsipe sa kanyang tauhan na si Gazelle na ipagpatuloy lamang ang kanilang pag-atake sa mga karatig na bansa. Hindi na natutuwa ang lalaki sa kanilang mga ginagawa ngunit wala siyang magawa kundi tanggapin na lamang ang kagustuhan ng prinsipe. Matapos nun ay pumasok sa silid si Princess Val. Gaya ng iba ay wala rin siyang alam sa mga plano ng prinsipe na nakatakdang ikasal sa kanya sa susunod na araw. Sa sumunod na eksena ay isang kawal ang nagpalipad ng ibon mula sa bintana ng kaharian. Sa kabilang banda ay kinuha naman ni Al ang in-order niya mga damit sa isang babae upang gamitin sa kanilang gagawing pagbabalat kayo sa Kingdom of Antesburg. Dumiretso ang ibon na iyon kay Rix. Ayon kay Rix ay nakahanda na ang lahat upang madali nilang mapasok ang lugar ng Antesburg. Gaya ng nakasanayan ay late na naman si Al sa kanilang napag-usapan. Sinabi ni Rix na kasado na lahat ng kanilang mga plano patungo ng Kingdom of Antesburg. Ang kanilang pakay ay ibulgar ang katotohanan na peke ang sacred sword na ginagamit ni Prinsipe Nedeles. Sa pamamagitan nun ay matitigil ang seremonya at ihihinto ang gagawing kasalan sa pagitan ni Princess Val at Prinsipe Nedeles. Sinabi niya na hindi na siya sasama sa tatlo dahil plano niyang tawagin ang mga halimaw upang salakayin ang Kingdom of Antesburg. Itinanong ni Helen kung may kakayahan ba siya na tumawag ng mga halimaw. Inalis ni Rix ang kanyang sombrero at ipinakita sa tatlo ang kanyang sungay. Ayon kay Rix ay isa rin siyang miyembro ng Shadow Puppets. Isa rin siyang halimaw na kayang mag-anyong tao kaya't madali lang sa kanya ang tawagin ang mga kauri niyang halimaw. Ikinwento rin niya ang kalagayan ng kanyang kasamahan na si Gazelle na isa ring halimaw. Ayon sa kanya ay tinatakot ni Prinsipe Nedeles si Gazelle na ibubuking nito ang sikreto nilang relasyon ng kanyang kasintahang babae na isang tao kung hindi ito susunod sa mga plano ng prinsipe. Sa sumunod na eksena ay kasalukuyang nakatanaw sa labas ng bintana si Princess Val. Sinabi nito na kinabukasan na ang nakatakda niyang kasal. Umiiyak ito at malungkot na humiling na sana bago maganap ang kanyang kasal ay muli niyang makausap at masilayan si Al at dito na rin nagtapos ang ikapitong kabanata. Sa pagsisimula ng ikawalong kabanata ay kasalukuyang naglalakad si Prinsipe Nedeles upang puntahan ang mapapangasawa niya na si Princess Val. Pagkakita niya kay Princess Val ay binati niya ito at pinuri ang kanyang kagandahan. Minabuti ni Princess Val na mapag-isa na muna kaya't iniwan muna siya ni Prinsipe Nedeles at ng katulong nito. Habang mag-isa ay naalala ni Princess Val ang sinabi sa kanya ng kanyang tatay na kung sino man ang lalaking gugustihin niya ay malaya niya itong pakasalan basta't masaya siya sa lalaki na iyon. Muli ay nalungkot na naman siya at naalala niya muli si Al. Matagumpay na nakapasok sa Kingdom of Antesburg sina Alwyn sakay ng isang karwahe. Gamit ang mga damit na in-order ni Al sa babae ay nagpanggap sila bilang magsasaka na nagbebenta ng gulay sa lugar na iyon. Pinag-usapan muli nila ang kanilang plano. Ayon kay Alwyn ang una nilang gagawin ay kuhanin ang kasintahan ni Gazelle sa palasyo at dalhin ito sa simbahan. Matapos nun ay darating din doon si Gazelle upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa pekeng kapangyarihan ng Sacred Sword. Lumabas si Al sa kanilang pinagtatagwan upang maglakad ngunit sinita siya ng isang kawal. Sinabi ni Al na sila ay nandoon upang magbenta at mag-deliver ng mga dala nilang gulay. Hindi naniwala sa kanya ang kawal kaya't hinabol sila ng sandamukal na kasamahan nito. Nagtaka si Al kung bakit hindi umapekto ang kanyang plano.
Ayon kay Rory ay hindi kapani-paniwala ang kanilang mga itsura kaya't napagkamalan silang impostor ng mga ito. Dahil sa patuloy pa rin silang hinahabol ng mga kawal ay kinuha ni Helen si Al at inihagis ito sa bintana ng palasyo kung saan naroon ang kasintahan ni Gazelle. Dinatnan doon ni Al ang babae at itinanong dito kung siya ba ang kasintahan ni Gazelle. Biglang pumasok ang mga kawal kaya't natigil ang kanilang pag-uusap. Sinugod ni Al ang mga kawal gamit ang gulay na kanyang hawak. Sa isang iglap ay biglang nagtumbahan ang mga ito. Binuhat ni Al ang babae palabas ng palasyo dahil sa mabigat na bakal na nakalagay sa paa nito. Sa kanilang pagtakbo ay nakasalubong niya si Helen at Rory na hinahabol pa rin ng mga kawal. Nagpatuloy lang sila sa pagtakbo hanggang marating na nila ang simbahan. Sinabi ni Helen at Rory na sila na ang bahala sa mga kawal kaya't inutos nila kay Al na puntahan na niya at tulungan si Princess Val. Samantalang nakarating na rin sa Kingdom of Antesburg si Rix upang gawin naman ang kanyang misyon. Kasalukuyan ang nagsisimula ang kasal. Muling tinanong si Princess Val ng kanyang tatay kung itutuloy niya ba talaga ang kasal na iyon. Sinabi ni Princess Val na handa niyang isakripisyo ang kanyang sarili mailigtas lamang ang kanilang bansa sa pagsalakay ng mga halimaw. Itinanong na ng pari kung handa ba niyang pakasalan si Prinsipe Nedeles. Labag man sa kalooban niya ay sumagot ng oo si Princess Val. Iniutos na rin ng pari na maaari ng halikan ni Prinsipe Nedeles ang kanyang mapapangasawa. Hahalikan na sana niya si Princess Val nang bigla itong tumilapon dahil sa pinto ng simbahan na tumama dito. Napaiyak na lang si Val nang makita niya si Al. Biglang tumayo si Nedeles at humarang sa kanilang dalawa. Itinuro niya si Al at sinabi na balak daw nitong kidnapin si Princess Val. Itinanggi iyon ni Al at sinabi sa lahat ng tao na naroon na peke ang sacred sword na ginagamit ni Nedeles laban sa mga halimaw. Tinawanan lang siya ni Nedeles sa kanyang mga sinabi. Nilapitan rin siya ng hari at sinabi sa kanya na kahit mismo siya ay nakita niya kung ano ang kapangyarihan na mayroon ang sagradong espada. Tinanong ni Nedeles kung kaya bang patunayan ni Al ang kanyang mga sinabi. Buong tapang na sumagot ng oo si Al. Matapos noon ay isang kawal ang nag-report sa prinsipe na kasalukuyang sinasalakay ng halimaw ang buong kaharian. Sa pangunguna ni Rix ay nagawa niyang tawagin ang mga kauri niyang halimaw. Nabahala ang mga tao sa simbahan kaya't iniutos nila kay Prinsipe Nedeles na gamitin ang sacred sword upang tumigil na ang mga halimaw sa pagsalakay nito. Iniabot ni Rix ang pekeng espada kay Prinsipe Nedeles upang gamitin ito. Namutla at pinagpawisan ang prinsipe nang makita niya ang espada. Kinuha ito ni Al at inihagis sa pintuan ng simbahan. Sa isang kagat ng halimaw ay nabali na ang espada kaya't dahil doon ay naniwala na rin ang mga tao na peke talaga ang espada na iyon. Ipinaliwanag ni Gazelle sa mga tao roon kung ano ang naging plano nila ni Prinsipe Nedeles. Ayon sa kanya ay gumagamit siya ng isang plauta upang utusan ang mga halimaw na tumigil ito sa kanilang ginagawa. Sa makatuwid ay kapag itinaas na ng prinsipe ang kanyang espada ay sasabayan naman niya ito ng pagtugtog ng plauta nang sa gayon ay mapalabas na ang sagradong espada ang may gawa nun. Sa madaling salita ay hindi totoo ang kapangyarihan ng sagradong espada. Biglang pumasok ang mga kawal sa simbahan. Buong akala ni Nedeles ay kakampi pa niya ang mga ito ngunit nagkakamali siya. Nagawang bilugin ni Helen at Rory ang mga ulo nito kaya't naniwala ito sa kanila. Sinubukang saksakin ni Prinsipe Nedeles ang hari ngunit nasangga ito ni Al gamit ang kanyang gulay. Sinuntok ni Al si Nedeles at pagkatapos nun ay hinuli na rin siya at pinusasan ng mga kawal. Sa sobrang tuwa ni Princess Val ay nayakap niya ng mahigpit si Al. Dahil doon ay biglang nagselos si Rory sa kanyang mga nakita. Muli ay nagpasalamat ang hari kay Al dahil sa pangalawang pagkakataon ay iniligtas nito ang kanyang buhay. Bago lumabas ng simbahan ay iniabot ni Rix ang isang sulat kay King Galan. Ayon kay Rix ay isa itong sulat mula sa hindi kilalang tao na ipapaabot sana kay Nedeles. Ayon din kay Rix ay napagtanto nila na may isa pang tao na nasa likod ng pagsalakay ng mga halimaw. Matapos nun ay nakulong na rin sa bilangguan si Prinsipe Nedeles at bumalik na rin sa katahimikan ang lahat. Muli ay binati ng Guildmaster at ng kanyang mga kasamahan si Al dahil sa matagumpay na pagliligtas nito kay Princess Val. Bilang gantimpala sa guild na kinabibilangan ni Al ay nagbigay si Princess Val ng mga mamahaling ginto at alahas sa mga ito. Muling nagkita si Rory at Princess Val kaya't pinag-awayan nilang dalawa si Al. Ang gwapo talaga ng bida nyo mga idol.
Matapos nun ay kasalukuyang nagha-harvest ng gulay si Al nang biglang dumating si Rory at Princess Val. Muli ay pinag-awayan na naman nila si Al. Tinanong nila si Al kung sino ba sa kanilang dalawa ang pipiliin nito ngunit hindi ito sumasagot. Tinanong rin nila si Al kung meron na ba itong babaeng minamahal. Sumagot si Al ng oo kaya't lalong nag-alburuto ang dalawa sa galit at inis. Sa huling eksena ay ipinakita ang isang larawan kung saan ay may kasamang babae si Al. Tinawag niya itong Ilvia at doon na rin nagtapos ang 8 kabanata. Kita-kits ulit sa susunod na part mga idol. Salamat sa panonood at mabuhay tayong lahat.